Okay, sa mapagpalang umaga muli, Sunday is for the Lord. Purihin ng Diyos, no, sa malamig na panahon, buhay, kalakasan, pag-iingat ng Diyos about this sa po sa atin. Tumayo na po tayong lahat at sa ating banal na kasulat. Dito po, sa 3 John, verses 1 to 8. So, palitang pagbasa, gagawin po natin. Babasahin ko sa verse 1, verse 2 kayo hanggang sa last verse 2 tayo, verse 8. Okay. In verse 1, Bible say, the elder unto the well-beloved Gaius, whom I love in the truth. In verse 3, Bible says, for I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. I have greatly rejoiced and hear that my children walk. Verse 5, Bible says, beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren and to strangers. Verse 7, Bible says, because that for his name's sake they went forth, taking nothing of the Gentiles. Sabay po tayo sa last verse, verse 8. Bible says, we therefore ought to receive such that we might be fellow helpers to the truth. Mandali po tayong manalangin. Diyos, salamat sa buhay, sa kalakasan, sa pag-iingat. Sa pagkakataon, mayroon bawat isa na kami sumambasa sa Espiritu at katotohanan at pakinggan po ang iyong verses sa kanyang ito. Gamitin mo po ang iyong munting lingkod na maging channel of blessing sa bawat isa at sakali mang may kasalanan sa aming kaligid na tinatawid po namin, ipatawad mo po at tugasan kami ng banal mong dugo. Nilig po namin mula po sa tono ng biyaya na malayang pumilos ang banal na Espiritu sa aming karin. Abutin kami saan kami naroon katapuin po, O Diyos, ang bawat pangangailangan ng Espiritu namin. At ikaw po ang maitaas sa aming pong kalagit namin sa umaga. Christ's name we pray. Amen. Thank you and be seated. Okay. Ating paksa, kinalaman sa katotohanan na kapag-uusapan natin dyan is according to sa ating text, especially in verse 4, walking in truth. Okay? So, walking in truth, no? Or truth, the quality of being in agreement with reality or facts, no? So, ito, sinerch ko, pero isa pala ito sa mga tanong na mahirap sagutin. Ano ba ang katotohanan? Pag mga philosophers, mga theologian, tinatanong nila ito sa kanilang mga scientists, search for it, no? Pero alam natin sa Bible, si Jesus, living word, the truth, and ang written word, the Bible is says in a single word, truth. Amen? Walking in the truth is a figure of speech metaphor. Okay? It refers to knowing, living, and sharing the truth in both words and deeds. So in other words, ipabuhay mo ang iyong pinaniniwala. Okay? So, as we step into the new year, many of us are making resolutions, goals to improve our lives and relationship. For example, health, di ba? Exercise, okay, eat nutritious and delicious food, okay? So, sa mga mental health, yung less stress management, okay? Personal growth, learn some new skills or language like that, okay? And a relationship, reconnect with people, forgive, di ba? At environment, conserve energy, water, okay? Sa social, less time spent on, of course, on social media, nakasumubos ng oras. At sa finances natin, earn and save money. Yan ang ilan lamang sa ating mga tinatawag na New Year's resolution. No, many resolution focus on external changes. But
what about spiritual growth? Amen? So, 3 John was written by the Apostle John, of course, personally to Gaius. Beloved Christian who exemplified hospitality, generosity, and support for the Lord's work. No? I'm going to illustrate to. Habang inaaral ko to, nakakala ko siyempre si Brother Rolly. Kasi parang si Gaius yan. Yung kanilang hospitality, tinanggap nila tayo doon. Okay? At yung kanilang generosity, lahat ng mayroon silang resources, wagas talaga binigay sa atin. At hindi lang sa atin, parang sa mga stranger, yung mga unbeliever na kapitbahay doon. So, ganun po may ilalarawan si Gaius. Kaya tinawag siyang beloved. Sapagkat ipinabubuhay niya ang kanyang pinagbuhay. Amen? So, the passage offers a powerful message about walking in the truth that can be applied to our New Year's resolution. Okay? So, in today's sermon, we will explore 3 John 1 to 8, uncovering the biblical principles that can help us make our resolution. Okay? Are you ready? Malapit yung sa itong panahon, ano ba? Yeah. So, number 1, walking in truth starts with a personal commitment. Alam niyo, pangako ito. Kasi, ang isang tao, kung ayaw niyang magbago, kahit may mga tao na nanalangin para sa kanyang pagbabago, o ini-encourage siyang magbago, pero sa kanyang sarili, ayaw niyang magbago, hindi po siya magbabago. Personal commitment, ibig sabihin, pangako ito. Pangako ito sa Diyos. Na ngayong year 2025 ay, kasi it's a time of reflection and refocus. Ano ha? May mga bagay sa ating buhay na kailangan nating baguhin. May mga bagay, eliminate mo na. O may mga bagay na kailangan natin para tayo ay improve. Amen? So, dito highlighted yung spiritual health dito ni Gaius. Okay? Sapagkat doon sa verse 2, ito yung prayer ni Apostle John the Beloved. Bible says, in verse 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thou soul prosper. I do not know. Marahil mayroong spiritually healthy si Gaius or he is sick. No? We do not know kasi pwede din naman gano'n. Ano? Malago ka sa mananampalataya pero sakitin ka. Ano ha? Okay, anyway, sabi nga ng isang quotation, health is wealth. Di ba? Kung wala na sa atin ang ating kalusugan, wala na rin po tayo. Hindi natin may enjoy yung mga presently, yung mga bagay na mayroon tayo kung wala na po tayong kalusugan. At dito, nakikita natin yung approach dito is holistic. Pag sinabing holistic, inaabot mo yung tao, hindi lang yung isang area ng kanyang buhay. Hindi lang yung kanyang spiritual aspect ng kanyang buhay. Kasi ang isang tao, meron mga ibang area ng ating buhay. Yung kanyang social, okay, yung kanyang mental, physical aspect ng kanyang buhay. Para masabi natin holistic. Kasi ang Diyos, God is a God of balance. Tingnan mo na lang ang itsura ng isang taong hindi healthy. Sino pag naglakad ng isang Kristiyano na hindi healthy, patag naman yung daan, kasi tira eh. Diba, ang pangit tignan. Diba ganun pag healthy ka, ang kilos mo hindi balanse. So ngayon, marahil hindi nabanggit, ipinapanalangin ng Apostle John na maging balanse ang buhay niya kay Gaius. Kasi matulungin si Gaius eh. Mas marami siyang matutulungan na stranger, okay na mga, ayon sa context, kasi tinulungan niya din mga missionaries. Tinanggap niya sa kanilang bahay. Siyempre, package deal yun, kasama na yung tubig, clothing, shelter, lahat yun eh. At marahil, pag alis ng mga missionary, nagpaabot, binuksan din ang kanyang wallet to support them financially. Ganun si Gaius. Okay?
Gaius' spiritual health was evident to all. So kung mabasa natin, merong mga patotoo. Kasi dinadalaw ng mga spiritual leaders itong si John the Beloved Apostle. So, at naibibida nila si Gaius sa kanila. Si Gaius, ang ganda ng patotoo. Bakit? Kasi, dinagdag niya yung mga missionary sa kanya. Bukas ang kanyang tahanan, okay? Bukas ang kanyang puso, bukas ang kanyang wallet, okay? Para sa kanila. Alam mo, walang nabanggit na si Gaius ang gift niya preaching, teaching, hindi Marami ang gift niya nasa paglilingkod. Diba tayo mga Pilipino, no? Hindi natin problema. The most hospitable people in the world is the Filipino people. Diba? Hindi natin problema to. Pero noong mga ancient time, mahirap para sa mga missionary ang wala silang matutulungan. Kaya malaking tulong para sa kanila. Kung mayroong isang mananampalataya, bukas ang kanilang wallet, bukas ang kanilang tahanan, bukas ang kanilang wallet para sila itulungan. Kasi ito ay mga itinerant workers ito. Alam kasi usually, dahil missionary ito, probably ang gift nito evangelists. They were evangelists. Pag ipaliliyan yung mga missionary, they go from one country to another. Okay? So dito, physical health is the result of nutrition. Alam naman natin, di ba? Para mapanatili natin na physically fit tayo, kailangan mag-exercise tayo. Okay? Meron tayong kakain tayo ng mga nutritious and delicious foods, such as mga prutas, gulay. Di po ba? Ganun din, kailangan na panatili nating malinis ang ating katawan. Dahil ang mga bakterya, ang mga fungi, mga germs ay threat yan sa ating kalusugan. At kailangan din natin ng pahinga para ma-renew. O parang nila yan, cellphone, low bat, charge, para manbalik ang ating physical strength. Spiritual health is the result of similar factor. We must nourish ourselves with the Word. As newborn babe, desire the sincere milk of the Word that you may grow therefore. 1 Peter chapter 2 verse 2. Ang pagkain ng ating kaluluwa, ang salita ng Diyos. Katulad ng isang baby, hindi niya kailangan lamang ang gatas, masarap para sa kanya ang lasa ng gatas. So, yung gatas is referring to sa mga pangunahing aral. Kasi hindi naman lalago yung isang baby kung hindi siya makakakain ng kanyang sariling pagkain, which is yung gatas. Likewise, ang isang baby Christian kailangan ng mga pangunahing aral, mga doctrine, upang siya ay lumaking malusog sa kanyang pananampalataya. So, likewise, we work out that nourishment in godly exercise. Sabi doon sa 1 Timothy 4:6-12, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. But refuse profane in old wine, fable, and exercise thyself rather unto godliness. Alam natin, godliness is setting apart. Kasi si Gaius talagang dinesisyonan niya na sa kanyang buhay, sinet apart niya na kanyang buhay para na lamang siya sa gawain ng Panginoon. Kaya pag mayroong mga opportunity, katulad nito, ayon sa content, may mga nagpunta doon, mga itinerant workers. Probably mga missionary, ang gift nito is evangelism. They were evangelists. So, binuksan niya kanyang palad, ang kanyang puso, ang kanyang tahanan, lahat binuksan niya kung anong mayroon siya. Kasi para sa kanya, opportunity yun at obligasyon niya sa Diyos at sa kapwa ng mga nanampalataya. Amen? Okay, we must keep ourselves clean. Sabi sa Bible, 2 Corinthians 7, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Ito, sanctification person. Trabaho ng banal na Espiritu. Sineset apart tayo habang inaaral natin ang salita ng Diyos. Okay, para hindi tayo makontaminate. So, hindi lang yun. According to James 1:27, pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widow in their affliction and to keep himself unspotted from the world. So dito, we must avoid contamination and pollution that is in the world. Okay?
Dalawin ang mga babae mo, balo. That is the essence of religion, is love. Keep ourselves unspotted from the world. Holiness, love and holiness, the essence of true religion. So parang ganun, balanse, kung paano mong inaalagaan ang iyong kalusugan at katawan. Likewise, ganun mo din dapat. You are responsible for taking care of your spiritual well-being. Amen? So hindi lang yun, and we rest in the Lord and gain new strength to fellowship with Him. Bible saying in Matthew 11:29, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. Context nito Christian living sa verse 28 ng Christian. Learn of me. Sabi niya, andun yung promise, you will find rest for your soul. Kasi kailangan natin magpahinga. Kapag din tayo, diba? Magpahinga sa Panginoon. Amen. Amen. Lalo ngayon, di ba? Alam nyo, tiring experience, and we look back at yung 2024. Kasi bagong challenges na naman. Somehow, naroon yung parang dalawang bagay yan eh. Maging complacent tayo dahil marami na tayo na-achieve na spiritual attainment sa ating paglilingkod sa Lord. Or, tayo ay manghinawa, mapagod. Kasi nakakapagod, di ba, ang buhay? Di ba? Ito na lang, panibagong challenges na lang, panibagong mga pagsubok na lang. Di ba? Ganun yun eh. Ngayon, kung hindi tayo magpapakalakas sa Panginoon, hindi natin mamayahin. Silimitado tayo sa maraming mga. Sige, use ko. No? Pinananatili niya. Balanse. Hindi lang yung kanyang spiritual health niya, maging yung kanyang physical health na po. So, kasi nga, a balanced life honors the Lord. So, paano ba naman makapaglilingkod ng maayos sa Diyos kung meron tayong mga kapagsakan, physically or spiritually? Kung hindi balance ang ating buhay. Diba? Ay gano'n, kung Kristiyano mo naglalakad ka, gano'n, hindi ka balance, may sakit ka, pangit mo tingnan, di ba? Hindi tayo, hindi natin maalis yung full potential natin. Dapat lahat, pag sinabing holistic approach, lahat ng areas ng ating buhay, dapat ay balanse. Parang gulong yan, nakita na ba kayo ng pag nakakita na ba kayo ng gulong na sabi, pag habang bumugulong, oblong yung gulong, di ba? Ngayon, merong nagano yung taga-align, nakita mo meron siyang guide doon, tinatapat niya, para hindi maligaw, di ba? Ay, ang ganda tingnan ng gulong pag-ikot niya, perfectly, solidly, di ba? Pantay na pantay. Ganun din ang isang Kristiyano eh. Kapag yung pinabayaan mo, may areas ng buhay mo, na napapabayaan mo na para kang gulong, ang pangit mong tingnan. Habang lumalakad ka, iiga-iga ka. Hindi mo maibigay yung full potential mo sa Panginoon. Bakit? Hindi ba siya buhay mo eh? Hindi naman natin makakayos ang ating buhay kung iwalay tayo sa Panginoon. Ang galing naman natin. Okay, so John's greeting to Gaius shows a balance between physical and spiritual well-being. So walking in truth begins with aligning your life with God's Word and prioritizing His spiritual growth. Ganun dapat maging balance. Ngayong New Year, usually nakapokus ang mga tao sa mga external New Year's resolution. Ako, pansinin ninyo, magbasa kayo sa Google, wala kayong mababasa tungkol sa spiritual na aspeto ng buhay. Nalilip behind nila to. Hindi nila alam, ito yung pinaka-core. Kapag hindi ang spiritual life mo, sablay yan, sasablay yan sa lahat. Parang wheel yan, yung mga rayos. Pag naputo ng isang rayos ng wheel, asahan mo, hindi na maganda ikot yan. Kahit anong gawin mo ikot yan, bilisan mo man o bagalan mo man, sablay yun. Ako napansin ko lang ito, karamihan ng mga New Year's resolution nila, nakapokus sa mga external na changes. Nalalagbihan. What about spiritual? New Year's resolution. Ano ba ang New Year's resolution mo ngayon? Year 2025, mayroon na ba? Hindi ba sabi, hindi naman totoo yun, New Year's resolution eh.
Kasi, yung iba, drawing lang eh. Parang nag-drawing na sa papel. Next week, next month, wala na. Balik din sa dati. Reformation. Okay. So, dito makita natin mga kapatid na New Year's resolution natin, commit to daily time in the Word and pray. Ito, basic but fundamental. Yung pananalangin at saka yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi dapat mawala. Minsan, nagiging palasak sa atin to, pero babalik na rin sa basic. At ng mga bata, di ba? Pray every day, and you grow. Tama. Tama yung mga bata. Minsan masarap pakinggan yung mga bata, pero may katotohanan. Babalik tayo sa pinaka-basic. Kung wala tayong communication sa Diyos, hindi tayo darating. Intimately, hindi natin siya personal, hindi natin siya nakikilala. Kung hindi natin nangyayaang maranasan ng Diyos ang ating pag-ibig, hindi tayo darating. Amen? Pangalawa, walking in truth requires consistent living. Doon sa 3 and 4, Bible says, "For I rejoice greatly when the brethren came and as testified of the truth that is in thee. Even as thou walkest in the truth, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth." Yung sabi ni Apostle John. Children. So probably, ito si Gaius ay anak niya sa pananampalataya. Okay? At nang marinig niya yung good testimony, kasi may mga kapatiran doon na dinagalaw si John Bell. Hindi nabanggit ng saktong lokal ng church. Pero naibita si James. Bakit? Alam mo ba mga missionary, kung siya yung binuksan niya yung anong bahay, lahat. Binelpang niya, tinulungan niya, all the way. Ha? Ganun ba? Ngayon, express dito sa verse 4 ni Apostle John na I have no greater joy. Di ba gano'n din naman tayo? Kapag meron tayo mga nawin sa Panginoon, nadala natin sa Panginoon, natutuwa tayo pag nakikita natin siya ng nasa ayos, lumalakad sa katotohanan. Ang ibig sabihin nun, metaphorically, ipinamumuhay yung kanilang pinaniniwala. Ang gandang pagpasyon. Miracle kasi yun. Hindi naman talaga kayang baguhin ng tao kanyang sarili, malibang baguhin siya ng Panginoon. At hindi naman mababaguhin ng Diyos ang isang Kristyano kung hindi siya willing mag-cooperate na ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya maraming Kristyano, matagal na, baby pa rin eh. Diba gano'n? Christian babe. Sinatawag ko eh. Sa mga biro nila, Christian babe. Naging mayabang lang kasi hindi ka not saying na doctrine is not important. Pero pag huminto ka doon, sa doktrina, lalaki lang ang utak mo. Magiging mayabang. Hindi mo talaga. Hindi balanse. Hindi balanse ang yung area yung spiritual area ng iyong buhay na yan. Kaya nga responsibilidad ng isang Kristiyano. Balansehin natin. Amen? Paano? Yun nga, balik tayo sa basic. Huwag nating hayaan yung pagpapasa, pagkasaliksik ng salita ng Diyos, yung pananalangin itong dalawa nito ng pangalan. Bakit kanyo? Kasi ang Diyos nangungusap sa atin through His written word primarily. Tayo nangungusap naman sa Diyos through praying. So, ganun talaga ang communication. Two-way yan di ba? Nakikinig ka, nagsasalita ka, kikinig yung Diyos, kung magsasalita ang Diyos, nakikinig ka naman. Pero mga relationship na na-develop nung wala kayong communication, walang ganun. Likewise, ganun din sa spiritual life natin. Kailangan meron tayong maayos na relasyon sa Diyos at maayos na komunikasyon upang mas makilala natin siya ng lubusan. So, hindi lang tayo hingi ng hingi para hingi sa genie, hindi ganun. Kinakausap mo, hindi naintindihan mo. Parang siyang kaibigan, tatay, etc. Okay? So yun, dito, ang walking truth requires consistent living. Kapag narinig mo yung consistent living, ano yung unang pumapasok sa iyong isipan? Pag sinabing consistent ka, ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin ito na ikaw hindi na nagkakamali, ikaw hindi na nagkakasala. Pag sinabing consistent, patuloy ka pa rin. Patuloy ka na ipinamumuhay ang iyong pinaniniwalaan.
Kasi ganun yun hindi ka na magkikilos ng labas, yung pinaniniwalaan, di ba? Nagbabasa ka ng banal na kasulatan, nag-search ka, nag-pray ka. Anong magiging resulta nun? Siyempre, ito po din, tapos mo sa buhay mo, makikita yung resulta. Okay? So, Gaius was recognized as a man who was walking in truth. Kaya ito lang marinig niya noon dyan. Sabi niya, I rejoice greatly that I found of thy children walking in truth as we have received a commandment from the Father. Ito, second John naman ito. John, verse 4. So, ang tinutukoy nito, para yung sinasabi walking ito, tumutukoy kay Gaius. Hindi man nabanggit na kaya. Kami mga pastor wala din naman kaming ibang joy, maliban sa makita kayo na lumalakad in truth. Ang ibig sabihin, metaphorically, ipinuput into, ina-apply nyo sa inyong buhay ang inyong mga natututunan. Kasi wala naman say-say yan Kung nalaman mo lang, kuminto ka na lang doon. Yan ang mahina. So John rejoices because Gaius' life consistently reflects the truth. Okay? So truth is not just intellectual knowledge, but active obedience to God. What made Gaius such a good testimony? Okay. Bakit maganda pa totoo ni Gaius? Una, he knows the truth. He searched the scripture. At talagang immerse yourself in it. Babad ang kanyang sarili sa salita ng Diyos. Babad ang kanyang buhay sa gawain ng Diyos. So, evident. Doon sa mga spiritual leaders, kung saan ang local church nabibilang si Gaius. Hindi lang yung hanggang doon sa church sa Jerusalem. Anyag na kanyang pangalan. Pagdating pag narinig nyo, ang tawag sa kanya, Beloved Gaius. Hindi mo ba mamahalin? Minamahal ang isang Kristiyano na masunurin. Masunurin sa utos ng Panginoon. Ang sarap pagmasdan niya kasi parang gulong yan. Ang ganda mo din, ayos. Nasa ayos ang buhay. Kapuri-puri yan mga kapatid. Dira katulad ni Gaius. Hindi siya preacher. Pero meron siyang malaking puso sa gawain ng Panginoon. Yung suporta niya. Naalala ko si Brother Roddy. Hindi marami alam ni Brother Roddy sa salita ng Diyos. Ang layo ng San Luis. Hindi ko na kailangang ipaliwanag. Anong oras kanina umalis si Brother Roddy doon? Hindi dati marunong mag-drive. Di ba? Kung nabalaho pa yung ulong ng wala siyang kasama, di magtutulak pa kayo niya. Kung umulan, ang dami pwede mangyari. On the process, papunta sa dito. Di ba? Pero yung Sunday is for the Lord, pinamumuhay mo. Higit yun. Kaysa doon sa daming nalalaman mo sa Biblia na hindi mo naman pinapractice. Diba? Nakakaya tayo. Di ba? Daming dahilan Minsan nagiging dahilan pa yung tayo ma-asenso. Nalalayo naman tayo. Nadi-disalign. Nadi-disalign tayo sa kalooban ng Diyos. Nakakalungkot. He knows the truth. He lives the truth. Okay? So dito yung mga ina-apply niya, yung biblical principle to daily life. Consistent siya sa kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, hindi siya nagwe-waver. Hindi siya yung minsan susunod, minsan hindi. Hindi ganun hindi unwavering ang faith ni Gaius. At yung pag-ibig niya, talagang demonstrated sa pamamagitan ng pagtanggap niya sa mga missionaries. Amen? Ayan. At hindi lang yun, and he shares the truth, proclaim the gospel. Hindi lang yun, encourage others to walk in truth by yung magbuti niyang halimbawa. Diba? Action speaks louder than words. Diba? Yung buhay ni Gaius, malakas na nagsasalita. Natunay na naabot siya ng gospel. Okay? At alam ni Gaius kung ano yung mas mahalaga para sa kanya. Walang iba kundi ang gawain niya. Kaya todo support siya. Ayon sa kanya, anumang resources mayroon siya. Bukas ang tampala, bukas ang puso, bukas ang wallet, lahat ay bukas para sa Panginoon. Yun ang lagi niyang hinahanap, yung opportunity na makapagluntod siya. Masaya siya. Hindi yung may Kristyano, iniiwasan makatulong. Umiiwas sa
Sa gawain ng Diyos, nakakaya naman yata yan. Dapat yun ang hinahanap-hanap mo. Gawain ng Panginoon. Parang as the deer pant, di ba? Panted. Di ba sabi doon? Katulad ng isang nauuhaw. Di ba? Yung isa pag nakakita ng batis yun. Kinukwensyentudes niya pamagitan ng pagkinom doon sa batis. Ganun ang isang Kristyano na uuhaw sa salita ng Diyos. Pero kung walang pinauuhaw ng iba dyan. Diba? Okay. Yun, scriptural, nabanggit nga doon sa James 1:27, be doer of the word and not hearers only, deceiving your own self. Kung tayong tagapakinig lang, hindi lang binasa mo, nabasa mo sa Bible, okay, narinig mo, may nangaral, tapos stop na doon. Ang sabi doon, dinadayaw mo sarili mo, parang ikaw, kasi itong Bible, parang salamin ito, umarap ka sa salamin. Di ba pag harap mo, nakita mo yung sarili mo, i-retouch mo. Ito ko nabulo. I-retouch mo yung sarili mo. Di ba? Ayusin mo sarili mo eh. Dapat sana ganon. Eh, di, pagtalikod mo na, nakita mo yung tsura mo siya, pagtalikod mo, nakalimutan mo na. Dinadayaw mo sarili mo. Paano? Eh, bakit mo pa pinakinggan? Ha? Bakit mo pa binasa? Hindi mo naman pala ipapamuhay. Di ba doctrine of the devil yan? Alam niyo ba yun? Doctrine of the devil is saying one thing, doing another. Hindi nagpamatch. Yung pera, niniwala mo sa pinamumuhay mo. Ha? Kaya mga tao tayo, para mga mapa tayo binabasa ng tao dyan sa labas. Kung gano'n nila tayo nakatulad, anong nakikita nila sa atin. Kaya dapat maging maingat tayo. Si Deus, maingat siya sa anong gusto mo niya. Diba? Eh kung may magsabi sa akin, Pastor, member mo ba siya, no? Bakit? Eh kasi, ganito ganyan eh. Ha? Ang maibing damdamin ng pastor. Hindi ka tulad ni Apostle yan, di ba? I have no greater joy than to see my children walking in truth. Wow, sana all, di ba? Ganun sana, no? Ha? Pero hindi lahat ng ganun eh. Hindi lahat ng Kristyano ay ganito. Higayos. So yung mga kapatid, no? New Year's resolution, strive for integrity in all areas of life. Let your faith influence your decisions. Minsan ito may mga Christian. Ako dito ko nag-gauge eh. Kapag immature pa ang isang mananampalataya kay Kristo, hindi marunong gumawa ng tamang desisyon sa buhay. Sige na compromise yung mga gawain ng Panginoon. Na ipagpapalit sa'yo, hindi alam kung anong priorities sa buhay. Immature ang isang Kristyano na parang makahiya, natouch lang na gano'n, super sensitive, masaktan na. Sabi ko nga, one time nag-uusap kami yan ni Brother, kagabi ba yun? Brother Mark na kami, Brother Al. Alam mo, brothers, wala kang makakaaway ng tao. Kung pananatilihin mo sa isip mo, yung katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan, hindi taong kaaway natin. Wala kang makakaaway. Kung man yun, ginamit man siya ng kaaway sa'yo, panalangin mo siya, napatapos yun. Walang relasyon na masisira. Magalit sila sa'yo, pero ikaw hindi galit sa kanila. Kung bumalik sila sa'yo, patawarin mo sila. Pero hindi ka magdadala ng extra package. Kasi nalalaman mo na wala namang nakasulat sa Biblia na taong kalaban natin. Pero mga Kristyano, hindi lang, lumat matandang ano na yan eh. Problema sa Corinto, sila nag-aaway, umabot pa sila sa court. Nakakaya naman nga, sabi ni Pablo. Gusto niyo ba katulad kayo ng mga unbeliever? Di ba sabi ni Pablo, tayo ang hakot sa mga unbelievers someday. Ano yun? So yun, no, sa mga trabaho natin, minsan, ayun nga, maling pagpa-priority. Nauna natin yung ibang bagay. Ano ba mas mahalaga sa atin? Tayo ba'y nabubuhay para sa mga bagay na? O ang mga bagay na kailangan natin? What matter most in this life? Pag tayo nalagutan ng hininga, lahat naman yan iiwan natin. Mga bagay na inuubos sa panahon natin, ang time natin, ang effort, lahat inuubos, iiwan natin yan eh. So walang wisdom doon. Kaya nga sinasamantala natin ang ating pagtitipon, fellowshipping, di ba? Soul winning. Kasi pag nandun na lagi, wala nang soul winning. Yeah? Best decision yan.
Kahit ngayon, abala ka sa ibang bagay, pero inuna mo pa rin ang gawain ng Panginoon. Wise ka. At may pangakong sa'yo, seek ye first. At may pangakong Diyos ay ayusin ang buhay mo. Pero I tell you the truth, pag hindi mo inuna ang Panginoon, parang will lang ang buhay mo. Kahit anong ayos mo, pagputol ng isang rayos dyan, imbalance ka na. Kahit anong gawin mo dyan, wala kang magagawa. Hindi mo maayos ang buhay mo. Minsan, ang mga kasyano gano'n nila, kailangan pang maranasan, over and over again. Minsan, nagiging mapurol yung ating utak, hindi natin maintindihan ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya nagiging mabagal yung ating paglago. Paulit-ulit, repeated. So, are there areas in your life where your walk does not align with God's truth? Hanggang ngayon ba, meron bang area ng iyong buhay na hindi naka-align sa katotohanan ng salita ng Diyos? Okay, number 3. Walking in truth involves serving others. Verses 5 to 8. Bible says, Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren and to strangers. Verse 6. Which have borne witness of thy charity before the church, whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well, because that for his name's sake they went forth, taking nothing of the Gentile. Last verse says, We therefore ought to receive such, that we might be fellow helpers to the truth. So dito, walking in truth involves serving others. Dito, makikita natin yung practical ministry ni Gaius, no? At yung hospitality, generosity, and support, yun yung expression ng paglakad ni Gaius sa kapitulanan. Hindi maika-iila. Di ba? Hindi maikakailang ebidensya. May ebidensya. Okay? So Gaius is commended for showing hospitality and support to fellow believers, particularly those spreading the gospel. Naiintindihan ni Gaius. Naiintindihan niya ang opportunity mo. Naiintindihan niya ang obligasyon na yun. Amen? Di ba pag opportunity, you grab it? Kasi maraming hindi na babalik sa'yo. Kaya nga, naniniwala ba tayo na walang tsamba sa buhay ng isang Kristyano? Yes. Lahat ng dumarang sa ating buhay, may on purpose yan. Diba? Binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. Katulad yung opportunity yun eh. Hindi araw-araw pupunta tayo ng service. Kairos yun eh. Opportunity tayo. Pero binigyan natin ng time. Diba? Kahit na, diba, December 30, piyesta sa Olongapo, pero mas pinili natin na pumunta doon. Maraming sakripisyo. Amen? Sulit ba? Yes, kasi ang target natin yung fellowship, soul winning. Ano ba? Charity, charitable action. Nag-involve tayo na kaya. So, parang, di sabi, in one shot, 3 na-hit natin. Kaya ang kaaway, di ba, hinadlangan eh. Hinadlangan pa rin, pero naging matugumpay tayo. Di ba? So, masasabi ko si brother, Rolly, parang si Gaius. Ay, sa akin, nagre-report sa akin. Kasi yung kanilang hospitality, yung generosity nila, at yung suporta sa akin. Wagas. So, all the way, mula rito, punta doon, hanggang mula roon, hanggang dito, tuloy-tuloy. Kasi ganoon din yun eh. At tutulong ka rin lang, lubos-lubusin mo na. Di ba? Yan. Okay, so dito, Gaius is, Gaius become a fellow helper to the truth. So, pakistil yun, siyempre, binuksan niya ang kanyang tahanan, pinatuloy niya mga itinerant workers, mga evangelists, mga missionaries. At siyempre, kasama doon, yung pag-aayinan niya ng pagkain, magitigo doon, clothing. Pag-alis doon, siyempre, kasama yung financial support doon. Diba? How to think of it? Mamaya, makikita natin, bakit ginawa ito ni Gaius, no ha? So dito makikita natin, merong aral na mapupulot sa buhay ni Gaius.
Si Gaius, the encourager. Okay? Wala siyang gift of encouragement. Okay? Pero sa kanyang buhay, encouraging. Si Gaius, personally, na-meet mo, nakakahawa yung sin niya. Yung sigasig niya sa gawain ng Panginoon, nakakahawa yung mga kapatid. Iba yun. Laging hinahanap. You always find ways, you know. Ano daw tayo kay Gaius? Biyaan Gaius na yan eh. So walking in truth means loving others in practical ways and partnering in God's word. Sabi nga doon sa Galatia 6:9-10, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are the household. Sabi doon, opportunity. The Greek union is kairos, ang opportunity. Hindi yung linear time na bukas, pwede ulit ako sa talibong. Hindi gano'n eh. Ginagrab mo kasi opportunity. Minsan may mga sitwasyon na now or never eh. May mga gano'n eh. Na kung hindi mo gagawin ngayon, paglampas nito, wala na. Opportunity na. Ganun si Gaius. Magaling ang pagiging opportunista niya. Meron mga question na, taking advantage eh. Hindi eh. Pagiging opportunista niya, hinahanap niya saan siya makakatulong. Talagang gumagawa siya ng paraan para sa makatulong. Hinahanap niya, sa taon mo pipilin siya ba may pagkukulang. Ay, yung ibang kasama nagtatanong, gagastusan ko dyan, busy ako sayang yung oras ko. Ano ba kung papapala ko dyan? Ganyan ang thinking mindset natin kung minsan eh. Paano ka na makatulong? Kung gano'n ang mindset mo, lagi mo ano yung makukuha mo. Ano ba mapanatulong? Gagastos lang ako, gusto na doon. Dahil ko, busy-busy ako dahil ang ginagawa eh. Ano ba makakatulong? Paano ka makakapag-minister pangailangan ng iba kung gano'n ang thinking mo? Kung lahat ng tao gano'n ang thinking, ano mangyayari? May ministry ba? May magsusuko ba ng buhay? Iniiwan ang mga pangarap, ang trabaho? Pupunta sa mga layong ano, hindi alam kung ano mangyayari, baka makakatay na lang sa mga kanibal doon sa Africa. Kung lahat ng tao, ganyan ang mind, makasarili, walang missionary. Magsasuffer ang gawa ng Panginoon. Mga kapatid. So, Jewish resolution look for ways to serve others. Hospitality, generosity, and valuing those in ministry. Dapat yung mga muling resolution natin. Let's find a way to help. Maging generous. Ma-overcome natin by nature. We are stingy. Kuripot tayo eh. Sana ma-overcome natin sa tulong at biyaya ng Diyos. Wala talaga eh. Hindi tayo makakapag-lingkod kung wala tayo sa profesyon. Lagi natin itong ginagawa. Kung hindi tayo magbibigay ng tama ni effort, lahat ng mayroon tayo spiritual game, hindi may bibigay yan. Paano? Ano gawain ng Diyos? Ganun talaga. Alam mo sa sakripisyo eh. But there is joy in giving, no? A cheerful giver experiences God's love in a very special way. Amen? So, hindi lang yun, partner with missionaries and missionaries spreading the truth. Okay, now, last. And walking in truth brings joy and glory to God. Verses 5-8. So, dito, in order to assist the missionaries, what motivated Gaius this to open as much as possible? Ano ba yung, bakit ba nagawa yun ni Gaius? Lagi natin sinasabi, hindi tayo umikilos ng labas ng ating pinaniniwala. What motivated? Ano yung nagtulak ni Gaius para gawin yung bagay niyo? Nabuksan ng kanyang puso, buksan ng kanyang wallet, buksan ng bukas palad. Okay? Kahit sa science, may paliwanag yan. Hindi mo gagawin isang bagay na walang dahilan. Amen? O ano yung nagtulak na yun kay Gaius? Bible says, tonight, it brings joy to spiritual mentor and others. Una sa kanyang spiritual mentor, si John Libalado, the apostle. Di ba natuwa yung kanyang mentor? Nakita yung kanyang pag-unlad sa area ng kanyang buhay, sa spirituality niya. Ang ganda ng kanyang patutuo.
Ha? Knowing, living, sharing the truth of God's Word. At ito demonstrated. Nung may bisita sila mga missionary, siya yung unang tumanggap sa mga missionary. Siyempre, nire-represent ng mga missionary ang Panginoon di ba? Kaya lahat ng mga itinutulong mo sa mga missionary, ni Gaius yun. At itong isang nagtulak sa kanya, it bring joy to spiritual mentor. Natuwa. Hindi lang yung kanyang spiritual mentor, si John de Benavid, kundi maging yung mga kasama niya sa local church, mga member. Modelo, si Gaius. Amen. Di ba ganun yun? Ano ginagawa ng isang bagay? Una, siyempre gusto mo mag-please ang Panginoon. Pangalawa, yung mga tao ginagamit ng Diyos. Consolation yun Pag nakita mo yung anak mo sa pananampalataya, lumalago, matutuwa ka ba? Yes. Nagbubunga siya Ibig sabihin, sana na effort mo. You are doing the Lord's work. Okay? At hindi lang yung mga kapwa mong mananampalataya. Pangalawa, what motivated Gaius, na para buksan ng lahat, it honors God. Okay, dito may praise dito sa verse 6. The praise after a godly sort means worthy of God. Sabi doon sa isang talata sa Hebrew 13:16, but to do good and to communicate, forget not, for which sacrifices God is good. Sobrang nalulungkot ng Diyos. To communicate, yun nga, yung giving kasi yun pag-suporta yun. Kasi pag sinabing suporta, hindi lang in terms of monetary, hindi lang yun Lahat ng bagay na ikinukontribute mo, suporta yun. Yung nga lang, yung pagpunta lang natin dito sumusupportive na kayo. Kasi yung presensya nyo lamang, suporta yun. Ibig sabihin, sinusuporta nyo ang gawain ng Diyos. At nakaka-encourage siya sa amin ng mga spiritual leader. At sa kapwa naman, nakaka-discourage kung absent ka dito. Amen? So we never more godlike than when we are sacrificing to serve others. Hindi tayo magiging katulad ng Diyos. Kasi sacrificial ang Diyos natin. Di ba yung isa sa mga goal natin to be more like Christ? Di ba? Love is sacrificing. Ganun talaga. Laging doon ang bagsak. Hindi ka makapag-believe mo sa Diyos kung wala kang gagawing sakripisyo. At yung giving, sa giving pa lang sakripisyo, yung pagiging kuripot mo, pagiging makasarili mo, isasantabi mo para bigyan ng daan yung greater us. Amen? Sabi nga ng Panginoon doon sa Matthew 10:14, yung tumanggap sa iyo, tumatanggap sa inyo, tumatanggap sa akin. Alam niyo kayo yun. Yun ang motivate sa akin. Baka magdalawa ng Diyos ito. Mga soul winner to. Ang dala mabuting balita. Bakit hindi ko siya sinusuportan? Pag sinuportahan ko sila, sinusuportan mo ang gawain ng Diyos. At nalulugo ng Diyos ang aking Panginoon sa aking pagsunod sa kanyang mga utos. Kung alam mo yun, hindi mahirap para sa isang Kristyano ang tumulong. Bakit? At the back of your mind, nandun na rin yung faith mo Di ba? Sino ba mas mapalad? Yung binigyan o yung nagbibigay? Yung nagbibigay. Bakit kasi nabigyan? Natanggap niya na yung blessing niya. Pero yung nagbigay, yung Almighty God ang magkano sa'yo. Come to think it, paano mo susukatin? Kung gano'ng maraming bagay ang pwedeng ibigay sa inyo Diyos. Kaya sinabing gano'n, it is better to give than to receive. Okay. So dito, pangatlong motivation, it witness to the lost. Ganun yun Tingnan nyo, sabi dito, taking nothing of the Gentiles, mean that these itinerant workers would not solicit help from the unsaved. For the laborer is worthy of his reward, sabi ng Panginoon. Kasi ganun yun Sinuporta ni Gaius yung mga missionary. Siyempre, ito, witness to the lost ito. Ganun, sino ka po, paano makakapagpatuloy? Parang lang yan parang isang vehicle. Paano makakarating sa service kung walang gasolina? Kuha ninyo, practical, example. Tatakbo ba yung tricycle kung walang gasolina? So kaya tayo mayroong mga collection dito. Isang na tinadala ng pastor, di ba? Sa gawain. Sa gawain ang tinadala
Di ba, binigay na, hinahanap na. Meron ba gano'n? Binigay mo na, hinahanap mo. Kasi, pag binigay mo na yan dyan, sa Diyos na yan, I mean, kung sumabla yung pastor dyan, pananagutan mo sa Diyos dyan, katiwala yan. Pero ikaw, ginawa mo yung part mo. Sige, wala kang problema doon. Amen? So, panghuli motivation dito, it is obedience to God. May nabanggit dito sa last verse. Sabi niya, we therefore ought to receive such nararapat nating tanggapin ng mga katulad niya, that we might be fellow helpers to the truth. So sa ganitong paraan, na-express ni Gaius yung kanyang pananampalataya through action or support to the missionary. Hindi lang yun. Dinidepend niya rin ang kanyang pananampalataya sa pag. Kasi ganun yun corporately, sabi ko nga sa inyo, tayo pumunta, umayo tayo sa Salvation. Alam niyo ba, lahat ng mga sumampalataya doon o naligtas, na naniwala sa mabuting balita, corporate reward yan. Likewise, ganun din kay Gaius. Dahil sinupuntahan niya yung mga missionary, lahat ng mawiwi ng missionary doon sa region na doon, may kapangagi. Bakit? Sinabi doon, fellow helpers. Fellow helpers to the truth. Di ba ano nga, pag meron kang kasama sa trabaho, may bagi din, ibigay mo yung bagi niya. Kasi ano, di ba gano'n? O, bagin. O, may kabahagi ka. Bakit? Partnership to eh. Kaya na ninyo, may partnership si Gaius na sa mga mission. Hindi siya preacher, hindi siya soul winner eh. Pero may marami siyang puso sa mga ng Panginoon. Ha? So may kabahagi ba siya? Sa reward? Meron. Corporate reward yun. Likewise, yun din ang nangyari doon sa service. Naalala ko ang hirap na nangyari kay Brother Rolly. Kasi, nag-sacrifice siya ng time na nawala pa yung kanyang wallet. Dahil naman yata, may natin sa Brother Rolly. Yung mga ID ba doon Marahil nagtanong si Brother Rolly sa Panginoon. Ako na lang tumutulong ako yun. Ako pa yung nawala na naman. Pero iniisip ko, marahil pinaparealas ng Diyos kay Brother Rolly. Yung mga bagay ngayon mawawala. Pero may mga bagay na hindi mo kasi pala. Amen. 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 So, Gaius helped extend and defend the truth by helping evangelists. So, makita natin yan sa Matthew 5:16 na, let your light so shine before men that they may see your good work and glorify your Father which is in heaven. So, New Year's resolution, live in such a way that your life brings joy to spiritual mentor and community. Amen. So be intentional about being alive in your community and family. Maging intentional. Sadyain natin, So, conclusion, meaning, ibig sabihin lang nito, mga kapatid, ang mensahe ng Diyos. Gawin mo rin. Kung anong ginawa ng Diyos rin, gawin ng Diyos rin. Amen. So, challenge, yung mga kapatid, challenge you na walking in truth should be your foremost New Year resolution. So, ilang mga step dito, prioritize spiritual growth through scripture and prayer. Ang point natin kami, live a life of integrity, consistency, and faith. Hindi tayo dapat nagbabago. Serve others and support the work of the gospel. So, tayong lahat ay tumayo at manalangin. Humingi tayo sa Diyos ng strength and guidance to walk in His truth through the years. Amen? Diyos, salamat sa iyong pangungusap at pangaral. Sa buhay ni Gaius ay nagre-reflect ang katotohanan na ikaw ay isang Diyos ng pag-ibig na handang magsakripisyo. Na kami, kahit makasalanan, kaaway mo, tinanggap mo kami ng Diyos. At grabe yung iyong generosity sapagkat ang iyong buntong na anak ng sinuti upang kami ay mapatawad sa ating kasalanan at matanggap ng glory. At napakarami pa ang spiritual blessing na ating. Ganun na kayo generous pa. Kaya yung mensahe mo sa amin, Panginoon, gawin din namin sa iba. Naranasan namin din namin sa amin, Panginoon. Kung iyong generosity, yung hospitality sa amin. At all the way, until now, Panginoon, hindi mo kami iniiwan ng pagpapay na.
patuloy pa rin sumusuporta ko sa amin. Katulad ni Gaius, isa type of Christ, tunay na sakripisyo ng buhay, devoted talaga, at talagang separated love. Always find ways to love. Kahit nga, it costs him something. May mga bagay na ganun talaga. Lagi namin isasakripisyo, isasangkapin. To give way, Panginoon. Lalo greater things, Panginoon, sa buhay ko sa pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Gaius. Isa siyang encouragement sa amin, Panginoon. Marahil hindi kami preacher. Hindi kami teacher. Pero meron kami malaking puso sa buhay. Pwede kami sumuporta na our big dito. Tingnan mo naman yung umbisyon ng aming heart. Ito ginagawa namin dahil inuudyo kang kami ng pag-ibig. Nalalaman namin ang iyong gawain. It glorifies you. May mga tao may encourage na sa aming buhay. Na kami magiging isang modelo sa kanila. Ito yung maaaring legacy namin para sa sunod na generation. Mga taong likas na naghahanap ng mga bagay o tao na kanilang gagayahin. Salamat sa buhay ng Diyos. Napakaikling liham, pero napakahabang pagpapas. Ini-expect ko sa amin. Now ay pinabot kami ng Banal na Espiritu. Bawat isa sa amin is special, personal ang dealing ng Holy Spirit. I do not know kung saan nakarating kapita ang Diyos. Kaya bibili nito ang heart na hindi babalik sa Diyos. Ngayong bagong taon, marahil mayroon ka ng New Year's resolution. Mga bagay na gusto mong i-improve, mga bagay na gusto mong baguhin sa iyong buhay. Pero sana, ito ang i-prioritize mo. Walking in truth. Meaning, ipamuhay natin ang ating pinaniniwala. So kung meron man isa sa atin dito na gustong gumawa ng commitment sa Diyos, ay pwede po tayong lumapit dyan sa mga saan pa. Bihira natin itong gawin. Pero isa timely message for us. Ito ay gagawa ng pangako sa Diyos na tutulungan niya tayo sa buong taon, bagong taon 2025. Maalala natin na pinagkakatiwala natin sa Diyos ng taon nito. At lahat ng ating mga New Year's resolution, ito ang first and foremost. Sana maging katulad tayo ni Christ. Beloved brother in Christ. Beloved sisters in Christ. Na lumakad sa katotohanan. Ibinabuhay ang kanyang pinaniniwala. At napakalaking, napakalakas sa impacto sa community of believers. Hanggang doon, umako kay Apostol John. Ganun na lamang. Ganun na lamang. Hindi mailangawan ang kagalaan ni Apostol John. I have no greater joy than to see my people walking. Mga kapatid, hindi nakakahiya kung tayo lalapit sa Panginoon. And renew our faith this year. This new year, this should be our New Year's resolution. Ating priority, lumakad tayo at katulad ni Jesus. Salamat sa Panginoon. Okay, mga kapatid, tandaan natin, a resolution to walk in God will not only transform your life, but also bless others. Ito ang pangita. Let this be your ultimate New Year's resolution. Yan po ang mensahe ng Diyos sa ating sa tanghaling ito. God alone be the truth is Lord. Amen.
Amen. Tayo po ba ay napagpala sa mensahe natin, Panginoon? Tayo po ay magsitay pong lahat, ating pong awibin yung ating doxology.